Sa magandang araw po sa ating lahat. You are again watching your Everyday Economist Alvin ang YouTube channel. At sa araw pong ito, ang aaralin po natin ay ang tanong, bakit kahit na may price control, kulang pa rin ang supply ng karne ng baboy? So yan po ay we will answer that by addressing the economics behind what is called price control. Okay? So kung naaalala niyo po sa inyong undergraduate, napag-aralan nyo at hindi makalimutan ang teorya na demand and supply. Ito po nakikita nyong X na ito, yung pula, supply. Bakit pataas ang supply? Kasi habang tumataas ang presyo, yan ay nagbibigay ng incentives sa mga nagpo-produce o nagbebenta na magbenta ng mas madami o mag-produce ng mas madami. Kabilang side naman yan, yung demand, yung blue na pababa, letter D, ang bakit baliktad naman siya, pag mataas ang presyo, konti ang gustong bilhin, kapag mas mababa ang presyo, mas madami ang gusto natin bilhin. So yan ang pagpapakita ng demand and supply. Ngayon, kung pagsamahin mo ang mga consumers and producers, nagkakaroon ng equilibrium kung saan nagmi-meet yung consumer at ang producer at yung gitna niyan, yan ang tinatawag na equilibrium price, yung market price. So in this case, ang ginamit ko example ay suman. Ang presyo ng suman per piece ay 8 pesos at bibili ang market value niyan, quantity na equivalent sa gusto ng suppliers, ng producer, ng consumer ay 30. Okay? Ngunit hindi ganyan kasimple lang ang lahat ng supply and demand. Lahat ng produkto, lahat ng service, they have their own supply and demand condition. Kaya alalin natin yung sinatawag na ibang elements of supply and demand. Yung una, elasticity. Yung pangalawa, yung pag-control sa presyo. Okay? Unahin natin yung elasticity. Ano ba yung elasticity? Elasticity is yung measurement siya. Kung papaano nagre-respond yung demand, quantity demanded and quantity supplied sa pagpapalit ng presyo. No? Mamaya i-explain natin yan. Pero yan ang technical definition. Pangalawa, malaman natin na sa bawat produkto at serbisyo, iba-iba ang response ng consumers at producers. Nakita naman natin, ang producers sa price, positive ang response nila kapag tumataas ang price. Sa consumers, pag tumataas ang price, negative. Okay, so kailangan malaman natin yun. Pero ang kailangan natin malaman, gaano kalaki ang kanilang response. At panghuli, pag nag-iba yung produkto at serbisyo, mag-iiba din yung response. No? Depende yan kung yan ay kanilang mahalaga at hindi nila pwedeng tanggalin sa kanilang basket o yan ay pwede nilang i-give up. Okay? So tingnan muna natin yung elasticity of demand. No? Sa makikita ninyo kanina, yung pinakita nating supply and demand curve, almost perfect yung X. Pero to demand lang titignan natin. Ano? Sa left side, titignan natin yung elasticity ng clothes, no? Clothing items. So kung original price 150, ang bibili ng mga consumers ay 12 items. Okay, halimbawa, bumaba ang presyo ng clothing item from 150 to 100, okay, anong epekto niyan? Ang mga clothing items na bibili ng consumers ay dadami, no? From 12 to 18. So, ano ngayon ang implikasyon? Alam natin na bababa, pero ang tanong is gaano kalaki ba yung daming binili sa pagbaba ng presyo? So, we will see na nung bumaba ang presyo from 150 to 100, 33% drop in price. Ang naging impact niyan ay nag-increase ang konsumo ng 50%. So, yan ang ibig sabihin ng elastic demand, no? So, yung response ng demanded, quantity demanded kesa sa price ay mas malaki kesa sa binaba ng presyo. Mas madami ang binili, yung tinagdag na binili. Now, yan ay sa isang tinatawag na elastic demand. What about itong nasa kanan? Pagkain to, no? So, unlike damit, pagkain araw-araw. Damit, hindi ka naman bibiling damit araw-araw. So, yung araw-araw, makikita natin yung shape ng demand curve ngayon. Kanina, kung paano nakahiga, ito naman nakatayo. So, tingnan natin, kung originally 40 pesos ang binibili na worth na pagkain, 11 ang market quantity, okay? Nung tumaas ang presyo from 40 to 100, ano nangyari? Bumaba siyempre yung demand, alam natin. Pero gaano kalaki kaya ibinaba ng demand? Ayan.
So from 11, naging 8 na lang yung quantity demanded. Nung nag-increase ang presyo from 40 to 100. So ito naman, nag-increase ang presyo ng 150% from 40 to 100. Pero yung quantity demand, nag-decrease ng only 27. Ang tawag dito, inelastic demand. Okay? Ito yung sa mga products na usual or regularly nating ginagamit or regular nating binibili dahil kinakain o ginagamit sa araw-araw or serbisyong kinakailangan natin katulad ng pagsakay ng jeepney, tricycle, etc. So, kaya ito magkaiba, nagkakaiba yung shape ng demand curve depende sa kung ito ay priority or hindi priority. Tingnan naman natin yung elasticity of supply. Okay, ito naman yung supply. Makikita natin ang supply, sabi ko nga, tumataas, di ba? Kasi insentibo ng suppliers na magbenta habang tumataas ang presyo. So sa left side, ano yung elasticity ng clothing items? Makikita natin, pag bumaba ang presyo ng clothing items from 150 to 100, ang response ng mga producer ay, nako, mas konti ang kanilang ipoproduce. Okay? Anong nangyari? From 16 to 11. Ang laki nung binagsak. Ibig sabihin, konti lang ang binaba ng presyo. The prices only went down by 33%, pero ayaw na nila magbenta ng mas madami. Kinontian nila. Ibig sabihin, tingin nila, hindi talaga priority itong produkto na to, kaya wag na muna tayo magbenta nito. Doon naman sa kanan, nakita natin yung tinatawag na food supply, elasticity ng food items. Makikita natin from 40, katulad kanina, 11 ang market value, umikris naman siya sa 100. Nakita naman natin na, di ba, ang producer dapat pag tumaas ang presyo, may incentive siya mag-produce tayo ng mas madami. So, balit ang nangyari from 10, 14 lang ang na-increase niya. Hindi niya na kaya increase kasi sagad na siya. Ang supply kasi, pinapakita niya yung kapasidad ng supplier na magdagdag ng ibebenta. Paano kung sagad na? No? So, katulad sa sitwasyon natin ngayon, kahit nataasan pa yung presyo ng baboy, kung wala namang supply. So, yan ang nangyayari. Ang tinatawag naman, inelastic yung supply. So, kahit na tumaas ang presyo, ang incentive sa kanya ay mag-produce siya ng more, kaya lang ito lang ang capacity ko eh. Sagad na ako, hanggang 28% lang ang may dadagdag. So, yan ang tinatawag naman na elasticity of supply. So, I hope naintindihan nyo na yung elasticity of demand, elasticity of supply. So pag medyo hindi makagalaw, hindi makarespond properly, inelastic. Kung mabilis ang pag-respond, elastic. Okay? So ito yung summary para madali. Pagkain, oil products, medical procedures, no, water, electricity, internet, yan ay mga inelastic. Ibig sabihin kahit tumaas ang presyo, bumaba ang presyo, hindi masyado magbabago yung ating pagkonsumo. Okay? At meron din tayong tinatawag na loyalty goods, no? Yung laging ito lang ang binibili mo, itong brand na ito. No? Hindi mo na iniisip yung presyo niyan, basta yan yung brand. Okay? Yung may loyalty ka. So, inelastic yan. Okay? At ibig sabihin kasi niyan, para sa'yo, walang masyadong kapalit, less substitute. Yun ang mga elastic na produkto at serbisyo, clothing items. Yung nga, sabi ko, hindi ka naman araw-araw bibilin damit. No? Magpapagupit. No? Non-essentials. No? Yung items na pwede nating i-forgo for the moment. No? Hindi naman kailangan bago lagi. And then, marami siyang pwedeng pagpalitan, no? Substitute. No? So, yan ay elastic kasi may pagpipilian. Okay? Now, nakita na natin ang elasticity. Ito naman, pag-usapan naman natin yung price control. Ano naman yung price control? Ang price control is yung paggalaw or paglagay ng mga barrier sa market price, no? Kasi yung market price, 'di ba? Kita nyo, supply and demand na nagde-determine nun. So para malaman natin, tanungin natin, essential ba yung item na 'yan? Ano kaya yung shape ng demand and supply curve na 'yan? Perfect bang X o elastic nakahiga or inelastic nakatayo? Okay? And then, paano natin isasagutin yung difference? Kasi paano kung may kulang or may sobra, magkakaroon ng ganun. Kaya mas mabuti pa kaya padamihin na lang yung supply o bawasan yung supply or increase yung demand, bawasan yung demand. Yun yung mga pwedeng gawin sa price control. So tingnan natin tong example na to. Muna, dalawang klase ang price control. Ang isa tinatawag na price floor, yung isa
price ceiling. So ito napakagandang perfect example na perfect X, ano? So tingnan natin, ang price floor ay naglagay ka ng presyo, ang market price ay 8. Eh ayaw mo ng 8 kasi yung mga nagbebenta, lugi sila sa 8. Kasi kung bawa napoproduce nila yon, pag 8 halimbawa break even lang. Kung hindi sila makakapagbenta at 8, di sila tutubo. So at least 9. So, ginawa mong 9. So, pag ginawa mong 9, nagkaroon ka ng floor, naglagay ka ng floor diyan, ano, hinarangan mo. So, yung kinontrol mo yung presyo higher than the market price of 8. Okay? Anong implication niyan? Dahil ginawa mo 'yan, ayan, nakita mo yung demand 20, yung supply 40. So, ang nangyari, nagkaroon ka ng mas madaming supply kaysa demand, nagkaroon ka ng surplus o nag-overproduce kasi yung producer gusto niya mas mataas yung presyo na sunod. Ang kabila naman yan, tinatawag na price ceiling. Okay? Price ceiling naman, dahil yung 8 pesos ay mahal, gusto mo gawing 7 para naman yung mga consumer, ang mga nagde-demand ay makinabang. Okay, mas marami silang mapili. So, ang tawag naman dyan ay price ceiling. Kinokontrol mo yung presyo para mas mababa kaysa sa market price na 8. Okay? Ano epekto niyan? Yung demand naging 20, yung supply naging 20, yung demand naging 40. Ibig sabihin, mas madami naman ngayon yung demand kaysa supply. Ang nangyayari, instead na magkaroon ng supply, nagkaroon ka ng shortage. No? Pag naglagay ka ng ceiling, nagkakaroon ng shortage. Okay? So finally, sagutin natin yung question sa pork. Bakit hindi enough yung supply ng pork? Ayan, ipagsama na natin yung elasticity at yung price control. Nakikita nyo yung S dito, supply ng baboy, ay halos nakatayo inelastic. Why? Hindi naman porket may big ka ngayon, bukas malaking baboy na yan. So may time element dyan. So inelastic yung supply ng baboy. Kaya kung kulang ngayon, it will take at least 2 to 3 months bago mapunuan yan dahil palalakihin mo pa, patatabiin pa yung baboy. Okay, yung demand hindi nagbabago, halos elastic. Okay? So anong ginawa ng ang market price ngayon ng baboy kung walang control, mga nasa 320 isang kilo. Okay? So nilagyan ng gobyerno ng price ceiling, price control para wag tumaas. Finix ng pamahalaan to 270. Alam natin ang resulta niyan. Okay? Anong resulta? From 320 yung market, ginawa mong 270, magkakaroon ka ng tinatawag na shortage. Yan. Ano yung shortage? Dahil mas malaki pa rin yung demand kaysa supply. Dahil ayaw magbenta ng mga supplier at that price sa 270 kasi alam nila ang market price ay 320. Okay? So hindi rin sila makabili ng supply at 27 ng lower than 270 para maibenta sa 270. So nagkakaroon ng shortage. So hindi po madali ang supply and demand control, no? Kailangan alam natin yung kabuuang sitwasyon kasi nagkakaroon ka ngayon ng tinatawag na domino effect. Dahil hindi enough yung supply ng baboy, ano nangyayari? People will flock to buy the substitute. Ano ba substitute ng pork? Chicken, beef, fish, no? Yan, at yung mga related goods like yung uh, frozen products na lumalabas sa karning baboy. So na ngayon, nagkakaroon ngayon ng inflation. Tumataas ang presyo ng iba't ibang produkto ng pagkain at nahihila po ang presyo ng mga bilihin. Right? So, pag nag-price control ka, siguro temporary lang yan. Dapat mag-import po tayo, sino pa ang may baboy sa ibang bansa o saan meron dito, kailangan mailagay po sa merkado. Otherwise, uh, kung pababayaan naman natin yung presyo tumaas, ang tao mag-a-adjust. Hindi na sila pipilit kumain ng karne muna kung talagang hindi nila kaya. No? Yun pong ibig sabihin ng market forces. No? Let the market uh, give us the price signal so that we decide if we can afford it or not. Huwag natin pilitin sa pansamantala. Okay? So kasi kung pipilitin na para lang makabili ang lahat at hindi naman afford nung supplier, magkakaroon lang lalo ng shortage, lalo lang nagkakaroon ng pagtaas ng presyo in the future. Okay? So sa pagtatapos,
ito pagpapaalala sa atin sa Proverbs 12:10, ang sabi, kailangan daw natin i-manage our resources well. No, the righteous care for the needs of their animals, but the kindest acts of the wicked are cruel. Pagpapaalala na kung gusto natin may enough tayo ng supply ng kahit na anong bagay in moderation. Right? So siguro sa desire natin na mas madami pa tayong i-produce na pagkain, napabayaan natin yung balancing act ng nature. Kaya ito ay reminder sa atin to manage our resources well. So with that, I hope you learned a lot from this session on your Everyday Economist Admin ang YouTube channel. Hanggang sa muli, and remember, enjoy God first and then you will enjoy everything God has given. God bless!